Lalaking kayang mangopya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halikan? Sheesh! That's crazy. Ito nga pala yung part 16 ng lalaking kayang mangopya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halikan. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15, huwag nyo munang panoodin to. Watch out nga pala muna kay Kevin Gaming dahil siya ang naunang mag-first comment sa ating YouTube latest video. Dito nga kinumbinsi na ng tropa ng mga extra si Ponytail Cutie. Tinanong naman ito kung okay lang ba daw talaga sa kanila to. Sabi naman ni Cutie Extra, Sim, mas better daw na magkakasama sila together kesa daw mag-isa na parang alone. Pumayag naman to at nung aalis na sila, bigla tong tinawag ni Yamada. May isang one thing lang daw siyang gustong itanong. Kaya nag-usap na silang dalawa dito at sabi niya, duda daw siya dito pero binabalak ba daw nitong kontrolin yung buong school gamit yung kapangyarihan nito. Sabi naman ni Ponytail Cutie, parang ganun daw na parang hindi. Napahay gulay siya Dinulot daw nito yung mga problemang yun at kinamuhian daw ng lahat ang tropa ng mga extra dahil dito. Sikat naman daw kasi ang mga yun kahit walang kapangyarihan ng mga witch. Bigla naman siyang kinuwelyuhan nito kung sa tingin ba daw talaga ni Yamada, dinulot daw ng mga yun yung mga problema dahil gusto daw ng mga to at bigla siyang minukbang nito para ipakita sa kanya yung katotohanan at nakita niyang isang hapon sa club room ng Supernatural Studies Club. May batang babaeng kinulong dito at si Ponytail Cutie pala to. Bigla naman siyang napamulat at binabangungot na pala siya kaya pinuntahan niya si Ponytail Cutie at chinika niya dito yung nangyari. Sa simula daw nung beginning, akala niya daw nakalipas na pas lang yun ito pero mali pa daw pala siya sa wrong. Ang nakita niya daw ay masakit na nakaraan na hindi daw gugustuhin na maalala ng kahit na sino man. Kaya sa ibang other words daw, ang kapangyarihan daw nito ay makakita ng mga panaginip na nakakatromang mga pangyayari. Ilang oras na daw ang lumipas nang makulong to sa storage room bago pa daw to nakita ng naglilibot na teacher. Kung siya daw yun, hindi niya yun kay Rebels. Sabi naman ni Ponytail Cutie, mas masama daw yun nangyari sa tropa ng mga extra. Hindi naman daw talaga yung mga yun ang gumawa ng problema. Na-frame up lang daw ang mga to kaya naging ganito. Sabi naman ni Yamada, wag na daw tong mag-down to worry sa mga yun. Hindi na nga daw nito napigilang mapaihi sa sarili nito nung nalakto sa storage room. Ang galit nito kung pumunta lang ba daw to dito para sabihin yun sa kanya. Sabay walkout, paalis. Pero pinigilan siya ni Yamada at sinigawan siya nito. Syempre hindi daw yun yung ipinunta niya dito. Andito daw siya kasi tutulungan niya to. Sabi naman ni Ponytail Cutie, matagal na daw siyang naghahanap ng paraan para iligtas yung tropa ng mga extra. Pero wala man lang daw siyang magawa kahit isang single thing para sa mga to. Kaya si Yamada na daw ang bahala. Hinawakan naman niya to sa ulo, sabay look forward, tapos galit na look. Parang Naruto na nasa Dragon Ball ang galawan. Tapos tinanong niya dito kung ano ba daw gusto nito para sa tropa ng mga extra. Sabi naman ni Ponytail Cutie, gusto niya daw ibalik ang mga yun kung saan daw ang mga yun nabibilang. Kala niya daw magiging famous ulit sa school nila ang mga yun pag nakuha na daw ng mga yun ang kapangyarihan ng mga witch. Pero nung pinigilan daw ni Yamada yung plano nila, may na-realize daw siyang kung anong something. Famous naman daw talaga yung tatlong yun. Kaya kung wala daw ang mga yun sa tabi niya, makakabalik daw ang mga yun sa pagiging famous anytime. Napatingin naman si Yamada sa Gedli. May paparating na palang kamao sa mukha niya at nandito na nga ang tropa ng mga extra. Wala daw naniniwala sa mga sinasabi nila kahit wala naman daw talaga silang ginawa. Pero tinatrato daw sila ng lahat na sakit sa ulong mga estudyante. Kaya ang kagaya daw ni Yamada na wala naman daw alam, wag daw umakto na parang bossing nila. Sinalaglang naman to ni Yamada na parang nothing happen. Sila daw ang dahilan kung bakit siya umakto ng ganito. Sabay sipa sa uppercut. Tada! Higa siya on the floor. Sesan ba naman ni Chu? Dahil daw sa pagmamalinis ng mga to, kaya daw naghihirap si Ponytail Cutie. Sabi naman nito, alam naman daw nila yon kahit di nito sabihin sa kanila. Pero hindi daw nila alam kung ano bang dapat gawin. Sabi naman ni Yamada, same lang. Pero sa ngayon daw, bakit hindi daw gumawa ang mga to ng kung anong something na magpapangiti kay Ponytail Cutie? Na tears of joy ito sa tuwa Na shy type naman siya sa sinabi niya. Kaya tumalikod na lang siya at nagkamot ng ulo. Tapos dito cultural festival na nila at pinayagan na sila ni President Labo na magtayo ng tindahan para sa club nila kasi naayos na nga nila yung problema tungkol sa tropa ng mga extra. Pero napatanong si Short Hair Cutie kung ano daw ibig sabihin nito. Sabi naman ni Ponytail Cutie na fall na daw siya kay Yamada. Ang gulat nila parang nung nakaraan lang gusto siyang itumba nun Ito naman si Cutie Blandy tamang tahilang dito sa Gedli. Sila kasi ang partner dito ni Yamada kaya hindi talaga siya magdo-don't worry. At dito na nga pala nagtatapos tong part 16. Abangan nyo na lang yung susunod na next part. Pero kung ayaw nyo, di don't.